Sa ating modernong panahon, ang mga kwento ng trahedya ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng hustisya at katotohanan. Ang kwento ni Christine Angelica Dacera, isang flight attendant na pumanaw sa ilalim ng misteryosong mga pangyayari noong bagong taon ng 2021, ay nag-iwan ng maraming tanong na hanggang ngayon ay naghahanap ng kasagutan. Ano ang totoong nangyari? Bakit tila may pinagtakpan na katotohanan? Sa videong ito, ating himayin ang bawat pangyayari, ating tuklasin ang bawat motibo, ating alamin ang bawat anggulo, ating kilalanin ang bawat sangkot, ating siyasatin ang bawat pagkatao, at sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang malagim na trahedya. Si Christine Angelica Faba Dacera ay ipinanganak noong April 13, 1997 sa General Santos City dito sa Pilipinas. Kilala siya bilang isang masayahin at matalinong bata. Mula pagkabata, ipinakita na niya ang kanyang pagiging determinado sa lahat ng aspeto ng buhay. Si Christine ay pangalawa sa 4 na magkakapatid at bilang isang matalino at dedikadong estudyante, siya ay nagtapos bilang cum laude sa kursong Bachelors of Arts in Media Arts sa University of the Philippines, Mindanao sa Davao City. Bagamat ginugol ni Christine Dacera ang kanyang kabataan sa General Santos, siya ay nakabase sa Maynila dahil sa kanyang career bilang isang flight attendant para sa Philippine Airlines subsidiary na PAL Express. Dito siya nakilala bilang masigla at magiliw sa mga pasahero at kanyang mga kasamahan sa trabaho. Hanggang dumating ang araw ng December 31, 2020, kung saan ipinagdiwang ni Christine ang bagong taon kasama ang mga kaibigan sa isang hotel sa Makati. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng inuman at kasiyahan sa room 2209 ng City Garden Grand Hotel. Subalit walang kamalay-malay ang lahat na ang dapat sana ay masayang pagdiriwang na ito ay magiging dahilan pala ng isang malalim na trahedya. Ang huling araw ni Christine Angelica Dacera ay puno ng mga kaganapan na naging bahagi ng masalimuot na kwento ng kanyang pagpanaw. Narito ang detalyadong timeline ng kanyang mga aktibidad mula sa araw bago ang bagong taon hanggang sa natagpuan ang kanyang bangkay noong January 1, 2021. December 31, 2020, araw ng bagong taon, 1:00 p.m. Paghahanda para sa pagsalubong sa bagong taon. Si Christine kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay naghahanda para sa isang New Year's Eve party sa City Garden Grand Hotel sa Makati City. Ang grupo ay nag-book ng kwarto doon at ito nga ay ang room 2209 kung saan gaganapin ang kanilang kasiyahan. Nagkaroon ng kasunduan na magdiwang ng bagong taon kasama ang ilang kaibigan. Karamihan ay mga kasama sa trabaho at kanilang malalapit na kaibigan. 9:00 p.m. Simula ng inuman at kasiyahan. Dumating si Christine sa room 2209 kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang grupo ay nagdala ng mga inumin at pagkain bilang bahagi ng kanilang selebrasyon. Sa mga oras na ito, nagsimula na ang inuman at masayang usapan.
Ayon sa mga nakasama, ang mood ng party ay normal na kasiyahan lamang. 11 o'clock p.m. Pagdating ng ibang bisita. Sa kalagitnaan ng party, dumating ang iba pang mga bisita na karamihan ay kaibigan ng mga kaibigan ni Christine. Ang kabuoang bilang ng mga tao sa room 2209 ay umabot sa 10 hanggang 12 katao. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng casual na inuman at pakikisalamuha sa pagitan ng mga naroroon. 11:37 p.m. Humingi ng basbas si Christine Dacera sa kanyang ina para ipagdiwang ang bagong taon kasama ang kanyang mga katrabaho sa City Garden Grand Hotel sa Makati. January 1, 2021. Bagong taon. 12:30 a.m. Kasagsagan ng kasiyahan. Habang sumalubong ang bagong taon, mas naging masigla ang party. Ayon sa ilang testigo, nagpatugtog sila ng musika at nagpatuloy ang inuman. Si Christine ay nakita pang masaya at aktibo sa pakikihalubilo sa kanyang mga kaibigan. 2:00 ng madaling araw, ang pag-ikot sa ibang kwarto. Lumipat si Christine kasama ang ilang kaibigan sa room 2207 kung saan nagkaroon din ng inuman. Ang room 2207 ay inuokupa ng ibang grupo ng mga bisita na kaibigan din ng mga nasa room 2209. Sa mga oras na ito, matapos ang pakikihalubilo sa kabilang kwarto, bumalik si Christine sa room 2209 upang ipagpatuloy ang pakikisaya sa kanyang orihinal na grupo. 4:00 ng madaling araw, simula ng pagkakaiba ng kwento. Ayon sa mga testimonya, si Christine ay nagsabing hindi siya komportable at sinabing may naramdaman siyang hindi tama. Sinabi ito ng dalaga kay Romel Galido, isa sa mga kaibigan niyang naroon. Matapos nito, si Christine ay natulog sa room 2209 matapos magreklamo ng pananakit ng ulo ayon sa mga testimonya. 7:00 ng umaga, pagtuklas kay Christine sa banyo. Natagpuan si Christine na walang malay sa bathtub sa banyo ng room 2207. Ayon kay John Pascual de la Serna III, napansin niyang hindi na gumagalaw si Christine, kaya't agad niyang ipinaalam sa iba pang kaibigan. Ayon pa kay Gregorio Angelo Rafael de Guzman, sinubukan nilang buhayin si Christine sa pamamagitan ng CPR, kung saan siya pa daw mismo ang gumawa ng CPR sa walang malay na dalaga. Subalit, hindi na ito tumutugon. 12:25 ng tanghali, ang pagdating sa ospital. Dinala si Christine sa Makati Medical Center kung saan siya idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga doktor, hindi na siya nailigtas dahil sa matagal na siyang walang pulso bago dinala sa ospital. Unang iniulat ng pulisya ang kanyang kaso bilang isang rape. Ayon sa pulisya, ilang lamok ang natagpuan sa katawan ni Christine at may mga indikasyon na inabuso ang dalaga. Ngunit matapos ang naganap na post-death investigation, ang unang autopsy report ay naglabas ng pahayag na ang ruptured aortic aneurysm na maaaring dulot ng mataas na presyon ng dugo ay ang naging dahilan ng kamatayan ni Christine. Ngunit maraming aspeto ng kaso ang hindi malinaw. Gayunpaman, may mga kontrobersyal na detalye sa pagsusuri
kabilang ang mga marka sa kanyang katawan na nagdulot ng espekulasyon ukol sa foul play. Subalit ang mga kaibigan ni Christine ay nagsabing walang nangyaring masama sa party at walang indikasyon na siya ay sinaktan. Dagdag pa nila, karamihan sa kanila ay miyembro ng LGBTQIA+ community at wala silang intensyon na abusuhin ang pagkababae ni Christine. Samantala, ang pamilya naman ni Christine, partikular ang kanyang ina, ay nanindigan na may foul play sa insidente. Kaya humingi sila ng masusing investigasyon at hustisya para sa kanilang anak. Lumaki ang mga usapin sa social media at mainstream media. Ang kaso ay naging isang pambansang kontrobersiya na nagdulot ng mga diskusyon tungkol sa gender-based violence, due process, at sensationalism sa media. Ang kaso ni Christine Dacera ay nagdulot ng malaking kontrobersiya dahil sa pagkakadawit ng higit 10 kalalakihan. Karamihan ay mga kaibigan ni Christine na unang itinuturo bilang mga sospek. Narito ang mga detalyadong pagtalakay sa ugnayan ni Christine sa bawat isa sa kanila, batay sa mga ulat at testimonya. Romel Galido, isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Christine sa grupo. Ayon kay Galido, matagal na silang makakilala at itinuring na rin niyang parang kapatid si Christine. Madalas silang magkasama sa mga okasyon, kabilang ang party noong bagong taon. Si Galido ang nag-ulat na sinabi raw ni Christine na may naramdaman siyang hindi maganda mula kay Mark. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng kontrobersiya dahil walang malinaw na konteksto kung sino ang tinutukoy ni Christine at kung ano ang ibig sabihin nito. Gregorio Gigo de Guzman, isa rin sa malapit na kaibigan ni Christine. Ayon kay de Guzman, walang masamang nangyari noong gabing iyon dahil karamihan sa kanilang grupo ay miyembro ng LGBTQIA+ community. Mariing itinanggi ni de Guzman na may kinalaman siya sa anumang pananakit kay Christine Dacera. Ayon pa sa kanya, ang mga nangyari noong gabing iyon ay pawang kasiyahan lamang. John Pascual de la Serna III. Ayon sa testimonya, si de la Serna ay isa sa mga unang tumulong kay Christine nang makita itong walang malay. Siya rin ang isa sa mga huling nakasama ni Christine bago ito natulog. Ikinwento ni de la Serna na wala siyang nakitang kakaiba kay Christine noong gabing iyon at nanindigan siyang walang naganap na masama. Mark Anthony Rosales, isa sa mga bisita sa party na hindi umano direktang ka-close ni Christine. Ayon sa iba pang mga testigo, si Rosales ang isa sa mga huling nakasama ni Christine bago ito natagpuan sa banyo. Siya ang sinasabing maaaring tinutukoy ni Christine nang banggitin nito ang pangalang Mark kay Galido. Ngunit walang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa anumang foul play. Valentin Rosales, kasama sa grupo ng mga kaibigan ni Christine. Ayon kay Valentin, masaya ang kanilang gabi at walang indikasyon na may mangyayaring masama. Isa siya sa mga nagdepensa sa grupo at nagbahagi ng mga video sa social media upang patunayan na nag-i-enjoy lamang sila noong party. Ray Engles, isa sa mga bagong mukha sa grupo ayon sa testimonya. Hindi siya itinuturing na malapit na kaibigan ni Christine, ngunit inimbitahan sa party
ng isa pang kaibigan. Ipinahayag ni Ingles na wala siyang direktang interaksyon kay Christine noong gabing iyon at nasa ibang bahagi siya ng hotel room sa karamihan ng oras. Clark Rapenan, isa sa mga kaibigan ni Christine mula sa kanilang trabaho bilang flight attendant. Kilala si Rapinan bilang isang mapagkakatiwalaang kaibigan sa grupo. Ayon kay Rapinan, wala siyang nakitang kakaiba noong gabing iyon at sinabing ang kanilang kasiyahan ay normal na pagtitipon lamang ng magkakaibigan. Eduardo Pangilinan III, hindi direktang kaklose ni Christine, ngunit kasamahan ni John de la Serna III. Dumalo siya bilang bahagi ng extended group sa party. Si Eduardo ay isa sa mga nanindigan na walang naganap na masama sa loob ng hotel room. Sinabi niyang wala rin siyang malapit na interaksyon kay Christine Dacera. Louis de Lima, isa sa mga kasama sa party na hindi kilalang malapit kay Christine, ngunit inimbitahan bilang bahagi ng kanilang grupo. Mariin niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa insidente. Sinabi niyang wala siyang nakitang anumang kahinahinala noong gabing iyon. Jamir Cunanan, isa rin sa mga bisita na hindi kilala ng husto ni Christine, ngunit inimbitahan upang magdiwang ng bagong taon. Ipinahayag ni Cunanan na hindi niya halos nakausap si Christine at wala siyang kinalaman sa anumang insidente. Alain Chen, isa pang bisita na kasama sa party, kakilala sa pamamagitan ng mutual friends. Walang direktang koneksyon kay Christine maliban sa pagiging bisita. John Paul Halili, isa sa mga nasa listahan ng itinuturong suspect. Ayon sa mga ulat, si John Paul Halili ay hindi malapit kay Christine, ngunit naroon sa party bilang bahagi ng mas malaking grupo. Walang naitalang personal na relasyon o malalim na koneksyon sa pagitan nila. Dumalo siya sa selebrasyon, ngunit hindi malinaw ang kanyang naging papel sa insidente. Isa siya sa mga nasangkot sa kaso dahil sa kanyang presensya sa room 2209. Ang karamihan sa mga kalalakihan ay mga kaibigan o kakilala ni Christine, habang ang iba naman ay bisita na kasama lamang sa grupo. Ang kanilang testimonya ay nagkaisa sa pahayag na walang foul play sa loob ng hotel room at walang indikasyon ng anumang masama sa pagitan nila at ni Christine. Gayunpaman, ang hindi malinaw na mga detalye at pagkakaiba-iba ng kwento ay nagdulot ng higit pang katanungan. Ang pagkamatay ni Christine Angelica Dacera noong January 1, 2021 ay naging sentro ng pambansang diskurso dahil sa mga hindi malinaw na detalye ng kaso at ang mga sumunod na kontrobersiya. Ang mga maagang pahayag ng pulisya na nagtuturo sa at homicide ay nagdulot ng malawakang espekulasyon at emosyonal na reaksyon mula sa publiko. Ang labis na sensationalism ay nakadagdag sa pressure sa pamilya Dacera at sa mga otoridad na lutasin ang kaso sa mabilisang paraan. Bagamat ang testimonya ng mga kaibigan ni Christine ay nagkakaisa sa pagsasabing walang nangyaring foul play, ngunit ang mga marka sa katawan ng biktima at ang ulat ng pulisya ay nagdulot ng pagdududa. Marami ang naniniwala na si Christine ay biktima ng sinadyang krimen, lalo na't may mga marka sa kanyang katawan. Ang teoryang ito ay nag-ugat sa pahayag ng kanyang ina, si Sharon Dacera, na naniniwalang ginagawa at pinatay
ang kanyang anak. Ayon pa sa ilan, ang mabilis na pagkamatay ni Christine ay posibleng resulta ng overconsumption ng alak o ipinagbawal na gamot at maaring may substance na inilagay sa inumin ni Christine na hindi nito alam. Gayunpaman, walang ebidensyang nagpatunay dito. Ayon sa medical legal report, walang bakas ng illegal substance sa kanyang sistema. Ngunit may mga nagsasabi na ang kanyang kondisyon ay maaring na-trigger ng kombinasyon ng stress, alak at hypertension. May ilan ding teorya na ang mga kasama ni Christine na karamihan ay miyembro ng LGBTQIA+ community ay nagsabwatan upang pagtakpan ang tunay na nangyari. May nagsasabi rin na ang kaso ay ginamit ng pulisya upang magmukhang may resolusyon agad ang kaso sa mata ng publiko. Ang mabilis na pagtukoy sa rape at homicide kahit wala pang malinaw na ebidensya ay tila pagpapakita ng pagpapalakas ng imahen ng pulisya. Dumagdag pa sa nagdulot ng matinding kontrobersiya ay ang desisyon ng Makati Police na ipaimbestiga ang katawan ni Christine Dacera bago pa man ito sumailalim sa autopsy. Ang hakbang na ito ay itinuturing na isang pagkukulang na nagbunga ng mga tanong ukol sa integridad ng investigasyon. Matapos dalhin sa Makati Medical Center noong January 1, 2021 ang katawan ni Christine Dacera kung saan ay idineklara siyang dead on arrival, agad na dinala ang kanyang bangkay sa isang punerarya sa Makati. Sa hindi malinaw na kadahilanan, iniutos ng pulisya na ipamo ang katawan ni Christine bago isagawa ang medical legal examination. Ang prosesong ito ay isinagawa ng punerarya nang walang pahintulot mula sa pamilya Dacera. Isa pang nakikitang problema ay ang kawalan ng opisyal na death certificate bago ang pag-mo na isang pangunahing kinakailangan sa ganitong sitwasyon. Maaaring ang mga investigador ay hindi sumunod sa tamang mga alituntunin ng forensic investigation. Ang pag-mo bago ang autopsy ay itinuturing na maling hakbang dahil maaari itong magdulot ng pagkasira ng mga kritikal na ebidensya. Ayon sa mga eksperto, ang tamang proseso ay una munang isagawa ang autopsy upang matukoy ang sanhi ng kamatayan, lalo na sa mga kasong may posibleng foul play. Ang mataas na interes ng publiko at media coverage sa kaso ay posibleng nagdulot ng pagmamadali ng pulisya upang magpakita ng aksyon. Sa ganitong sitwasyon, maaaring inuna ng mga investigador ang pag-prepare sa katawan para sa pamilya kaysa sa masusing pagsusuri ng mga ebidensya. Dahil wala ngang pahintulot mula sa pamilya Dacera bago ipaimbestiga ang katawan, ito ay nagdulot ng galit mula sa pamilya at kanilang mga abogado dahil nawala ang oportunidad na maimbestigahan ang katawan sa natural nitong estado. Ang proseso ng pag-mo ay maaaring magresulta sa pagkawala ng mga mahalagang ebidensya tulad ng bodily fluids, tissue samples, at iba pang forensic data. Dahil dito, naging mahirap para sa medical legal experts na maimbestigahan kung may naganap na assault o foul play. Ang desisyong ito ay nagdulot ng malaking batikos laban sa Makati Police. Inakusahan sila ng kapabayaan at kawalang profesionalismo. Ang tila pagmamadali at hindi maayos na proseso ay nagpalakas ng mga espekulasyon na may pagtatakip sa kaso.
Tatlo sa mga sospek, sina Romel Galido, John Pascual de la Serna III at John Paul Halili ang unang naaresto, samantalang ang iba pang itinuturong sospek ay hindi agad na-locate. Subalit matapos ang desisyon ng prosekusyon, pinalaya ang mga sospek mula sa kustodiya. Gayunpaman, nanatiling bukas ang posibilidad ng karagdagang investigasyon kung may bagong ebidensyang lilitaw. Sinabi ng pulisya na maaaring natural ang sanhi ng kamatayan, gayunman natagpuan ang mga sugat sa kanyang mga hita, contusions sa kanyang tuhod at mga gasgas sa katawan ni Christine Dacera. Natagpuan din ang mga sugat at sa kanyang private na nagpapahiwatig na may na pakikipag-ugnayan bago ang kanyang kamatayan. Noong January 5, 2021, kasunod ng pagkakakilanlan ng ilang sospek ay idineklarang solved ng Philippine National Police ang kaso ni Christine. Sa kabila ng malawakang pag-aangkin ng kakulangan ng ebidensya at botched na investigasyon. Sa parehong araw, nagbanta si Philippine National Police Chief General Debold Sinas na hahabulin niya ang mga sospek ng pagkamatay ni Christine Dacera kung hindi sila susuko sa loob ng 3 araw. Mula noon ay isinagawa na ang ikalawang autopsy sa bangkay ni Christine Dacera, ngunit nananatiling confidential ang resulta. Noong January 7, 2021, inamin ng PNP na sa kasalukuyan ay wala pa silang nakakalap na sapat na ebidensya upang imbestigahan ang mga pangyayari at posibleng salarin sa pagkamatay ni Dacera. Noong January 10, nakuha ng National Bureau of Investigation o NBI ang bodily fluid mula sa labi ni Dacera mula sa ikalawang autopsy na isinagawa noong January 9. Ang mga sample ay isa sa ilalim pa sa DNA test. Sa araw ding iyon, sinabi ng PNP na kinilala nila ang 8 kalahok sa room 2207 kung saan naganap ang pagkamatay at mga pangyayari sa gabing iyon. Noong January 27, 2021, inilabas ng Philippine National Police ang medical legal report na nagsasaad na namatay si Christine Dacera dahil sa natural na dahilan kung saan partikular na tinukoy ang ruptured aortic aneurysm na hindi direktang nauugnay sa anumang pananakit o sa dahil dito, walang basihan ang prosekusyon upang ituloy ang kasong homicide o laban sa mga sospek. Noong April 23, 2021, ibinasura ng Makati Prosecution's Office ang mga kasong at homicide na isinampa laban sa 11 respondents dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong Pebrero 7, 2022, lahat ng kaugnay na kaso laban sa mga respondents, ang ina ni Dacera na si Sharon, ang mga abogado ng 2 partido, at ang medical legal officer ng Philippine National Police na si Police Major Michael Nick Sarmiento, ayon sa pagkakabanggit, ay na-dismiss. Sinabi ni Dr. Raquel Fortun, isang kilalang forensic pathologist, na ang agarang ay isang malaking pagkakamali na nagresulta sa pagkasira ng ebidensya. Ang kontrobersiyang ito ay nagdulot ng malawakang galit mula sa publiko. Marami ang nananawagan ng reforma sa sistema ng investigasyon sa Pilipinas upang maiwasan ang ganitong uri ng kapabayaan. Sa kabila ng pagbawi ng kaso, patuloy nilang itinulak ang issue sa media upang mapanatili ang atensyon ng publiko.
Ang pamilya ni Christine sa pangunguna ng kanyang ina ay mariing hindi sumang-ayon sa desisyon ng prosekusyon. Naghain sila ng apela upang ipagpatuloy ang investigasyon at muling suriin ang mga ebidensya. Humiling din sila ng karagdagang autopsy upang linawin ang mga hindi tugmang detalye mula sa unang medico-legal report. Sa kanilang apela, binigyang diin ng pamilya ang mga sumusunod. Ang mga marka sa katawan ni Christine na tila indikasyon ng pananakit, ang pagkukulang ng pulisya sa pagsunod sa tamang forensic procedures, ang paniniwala nila na may naganap na foul play, ang patuloy na pagsusumikap ng pamilya Dasera upang ituloy ang kaso ay nagresulta sa pagkakahati ng opinyon ng publiko. Habang ang ilan ay sumusuporta sa kanilang laban para sa hustisya, ang iba ay naniniwala na ang kaso ay isang halimbawa ng maling akusasyon laban sa mga inosenteng individual. Sa kabila ng mga ulat at testimonya, patuloy ang paniniwala ng pamilya Dasera na may mga nawawalang piraso ng kwento. Ang kaso ni Christine Dasera ay nagbigay liwanag sa mga kahinaan ng forensic investigation at sistema ng hustisya sa Pilipinas. Bagamat walang napatunayang foul play, ang kaso ay nagdala ng kabalayan sa mga issue ng gender-based violence. Nagbigay ito ng espasyo para sa mga talakayan tungkol sa kaligtasan ng kababaihan sa mga social gatherings. Ang kaso ni Christine Dasera ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking legal na kontrobersiya noong 2021, bagamat walang sapat na ebidensya upang maipagpatuloy ang mga kasong isinampa. Ang kanyang kwento ay nag-iwan ng mahahalagang leksyon tungkol sa kahalagahan ng tamang forensic procedures, patas na investigasyon, at responsibilidad ng media sa pagsisiwalat ng impormasyon. Sa kabila ng pagtatapos ng kaso, patuloy na nananawagan ang pamilya Dasera para sa hustisya, hindi lamang para kay Christine, kundi para rin sa mga kababaihang biktima ng karahasan. Ang trahedya ni Christine Angelica Dasera ay nagbigay ng mas malalim na pagtingin sa mga sistematikong isyong kinakaharap ng lipunan. Sa paglipas ng panahon, naway patuloy nating hanapin ang hustisya at panatilihin ang kanyang alaala bilang isang inspirasyon sa pagtutulungan para sa pagbabago.